So today, I want to speak to you about the importance of God's presence in our lives. When we say God's presence in our lives, this is not talking about God's promises. It's not talking about God's blessing. Kasi sino dito ang gustong nabibless, pinagpapala ng Panginoon? Amen. Ay, unti lang gustong mapagpalain. Ang lungkot naman, kaya pala punong-puno ang langit kasi hindi maibagsak dito dahil wala palang gustong pagpalain. Pero ang sinasabi, there is a difference between God's promise and God's presence. And if we are not careful, nagiging after tayo sa pangako more than sa presensya ng Diyos. But when we know that in the presence of God, there is fullness. Say the word fullness. Ano sa Tagalog ang fullness, mga kapatid? Kabuuan? Ganap. Kumpleto, di ba? Fullness, ibig sabihin, walang labis, walang kulang. Kumpleto at sapat. At sabi, ang pagiging sapat ay nakikita at natatagpuan sa presensya ng Diyos. Kaya marami sa atin, kapag hindi po tayo naging maingat, sometimes we just go after the blessing of God, the promises of God, and we neglect the presence of God. Na kaya kahit binibless naman tayo ni Lord, no, pinagpapala, sino dito yung nararamdaman nyo minsan parang, Lord, kapos eh. I feel blessed naman, na-bless ako ng work, na-bless ako ng family, pero parang may kulang. Parang bitin. Parang kahit anong trabaho ko, bitin. And most of our problems, kapatid, in every area of our life can be fixed when we choose to put the presence of God first in our life more than anything. Yung problema mo sa relationship can be solved when you remain in the presence of God. Your problem with finances can be fixed if you choose to remain in the presence of God. And that's what we're gonna talk about today. It's choosing presence over promise. Presence over promise. The promises of God are good. Tama ba? It's always yes and amen. Yun ang sabi sa salita ng Diyos. Ibig sabihin ng pangako ng Panginoon ay sigurado, kaya all the time lagi siyang yes at amen. Ibig sabihin hindi nagbabago. Pero ang sabi ng Panginoon, the promise of God cannot be experienced if you are not in the presence of God. Never mong makikita ang fullness ng katuparan o katuparan ng mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Hindi siya nagiging yes, sometimes hindi siya nagiging amen. Hindi dahil hindi sigurado yon, kung hindi dahil wala ka sa presensya ng Diyos. Naintindihan, mga kapatid? Kaya today we will learn to choose presence over promise, giving importance to the very presence of God more than the promise of God. Kasi if we are honest today, we are here kasi meron tayong pangangailangan. Tama ba? Meron tayong mga pinagdadaanan na kailangan natin ng tugon ng Diyos, tulong ng Diyos, at walang masama dun, kapatid. Maganda nga yun na lumalapit tayo sa Panginoon. But we have to check our hearts because God sees our hearts. If we are only after the blessing, or we are after Him. Kasi ang blessing na uubos, kapatid. 'Di ba? Sino dito yung mga nakakaranas na sumusweldo, hindi mo pa natatanggap, wala na. 'Di ba? Sumweldo ka, parang counted mo, may 10,000 akong dadating sa aking bank account. Pero hindi mo pa nahahawakan, wala na yung 10,000 kasi naibayad mo na kay Meralco, naibayad mo na sa Bombay, naibayad mo na sa kung sino-sino. 'Di ba? Parang multo no? Na nagparamdam lang, pero di mo makita. Naramdaman mong dumaan, pero di mo nakita. Alright? So yung mga ganun, mga kapatid, ang material o ang pinansyal na pinagpapala, nauubos yan. Pero ang hindi nauubos ay ang presensya ng Diyos. Kaya nga sabi, may kasapatan sa presensya ng Diyos. There's fullness in the presence of God. At kung anumang fullness ang kailangan nyong maranasan, it is
only found in the presence of God. So before we read our passage this morning, let's just come before the Lord in prayer. Maihanda yung mga puso natin ngayong umaga. At tayo manalangin mga kapatid. Hallelujah, Father God, we honor you. And Lord, we say you are the reason kung bakit kaming nandirito. More than anything that you can give us, Lord, we want to see you, we want to hear you, and we want to experience your glory today. So we pray, Panginoon, show us your glory. Mag-manifest ka, Panginoon, in our time of receiving your word. And let us see the truthfulness of your word, Panginoon. And mabago kami nito, Lord God. Mabago ang aming isip, mabago ang aming puso't kalooban. And we pray, Lord God, that as we encounter you today, magkaroon ng kasagutan lahat ng mga tanong sa aming mga buhay. Because in you, Lord, there is order. In you, there is peace. And in you, there is fullness of joy. So God, let the joy of the Lord be filled in this place and it becomes our strength. For you alone is worthy to be praised and be honored in the name of Jesus. And everybody say, Amen and amen. There is one verse na tumatak sa akin last Sunday, and na-bless ako when our worship leader last Sunday spoke about this verse from Exodus 33. And it is a prayer of Moses nang sinabi niya na, Lord, wag mo kaming ipadala sa lugar kung saan hindi ka namin makakasama. And that statement alone is such a big evaluation or assessment ng heart natin when it comes to our knowledge, our relationship with God. Kasi sometimes we come to God because we want something from Him, but we don't want Him. Posible yun, kapatid, that we come close, nagsisimba tayo, nagdadasal tayo, just because we want something from the Lord, but we don't want the Lord. That can happen. Because in this time, sa Exodus 33, kung babasahin natin, kapatid, no? Sabi dito, then the Lord says to Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt. Ito yung time na nakatakas na sila sa Parao. Diba? Yan na yung nakatawid na sila ng Red Sea, di ba? Nandun na sila napunta sa disyerto at konting kembot na lang, nasa promised land na sila. Ibig sabihin yung pinangako ng Panginoon sa kanila. And ang sabi ng Panginoon kay Moses, sige na, umalis na kayo sa lugar na to at pumunta na kayo doon sa lupain na ipinangako ko. Di ba? Yung promise ng Panginoon. At ang sabi niya, I will give it to your descendants. I will send an angel. Sabi niya, pasasamahan ko kayo sa isang anghel. And they will drive out the Canaanites, the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites. Yan pong mga sites na yan. Di ba? Mga iba-ibang sites. Hindi po kasama yung parasites, no? So yung mga iba't ibang sites na yan yung mga enemy ng mga Israelites. So ibig sabihin, papunta sa promised land, may mga makakaharap pa silang challenges. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. May papasama ko sa iyong anghel. Nalalakad bago kayo para kaharapin, paalisin yung mga kaaway ninyo. At ang sabi niya, go up to the land flowing with milk and honey. Kung titignan mo, kapatid, dito pa lang sa 3 na verses na to sa Exodus 33, makikita mo dyan that the Lord is really giving them the promise. Kasi sabi niya, pinangako ko yan sa descendant, pinangako ko yan sa mga ninuno mo. Diba? Na bibigyan kita ng promised land, sabi niya, sa mga descendants mo, sa mga apo-apo, sa henerasyon na pagkatapos mo, diba? Yan yung pangako eh. Kaya sabi niya, tutuparin ko yung pangako, sige, humayo na kayo, pumunta na kayo, kung saan yung lupain na yon, punong-puno, umaagos ang milk and honey. And at that time, ang milk and honey, alam niyo po ba ang milk and honey? Mga mayayaman lang ang nakakapag-milk and honey. So ibig sabihin, rumaragasa, flowing. Ibig sabihin, flowing with blessing, with provision. Kung ikaw pinaalis ni Lord at pinapunta ka sa a land of flowing with milk and honey, pupunta ka? Sabihin sa'yo, Brother Darren, mag-quit ka dyan sa job mo, merong magandang kumpanya, doble ang kita mo, meron ka pang bonus, hindi lang 13th month, may 14th month ka pa, tas yung benefits mo, hindi lang ikaw ang covered, pati isang dependent mo.
kukunin mo siya? Ako, oo, huwag na tayong magloko. Diba? Kung ako pinagbigyan ng opportunity na binibigyan ka na ng go signal ni Lord na go, experience the promise I gave you. A land flowing with milk and honey. Thank you, Lord. Diba? Pero, if we are not careful, if we read it again, ang sabi niya, I will, what? Send an angel before you and drive out of the Canaanites. Ang sabi dito, mayroon siyang representative, hindi si Lord ang kasama nila. Kung tayo minsan, many Christians, they gain success without God in it. The most dangerous thing na pwedeng mangyari sa isang Kristiyano ay maging successful nang wala ang Diyos. Hindi failure, kapatid, ang pinaka-tragic na pwedeng mangyari sa atin. But being successful without God in it. And at this time, meron silang choice to choose the promise of God or being with God. At dyan po makikita natin yung sinabi, if we can show verse 15. Can we show verse 15? Na ang sinabi ni Moses sa Panginoon, kung ito po ang kaso, sabi ni Moses, then if your presence does not go with us, do not send us up from here. Sa Tagalog, kung hindi ka kasama sa amin, Lord, wag mo na lang kaming padala doon. Bakit kaya nasabi ni Moses yan? Because at that time, mga kapatid, Moses is the only one who can encounter God. If you read verses 4 to 7 to 10, makikita nyo na bumalik si Moses sa tent at nag-inquire siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, bakit gano'n naman yung sinabi nyo? Ba't hindi kayo sasama sa amin? Di ba sabi nyo, may favor kami sa'yo. Sabi mo, kilala mo kami. Pero bakit gano'n, Lord? Angel lang yung ipapasama mo sa amin. Hindi mo kami sasamahan. Yun yung sinabi ni Moses. And at that time, sa tent, si Moses na nga nakakakuha ng opportunity to have a face-to-face encounter. Actually, hindi pa nga face-to-face eh. Kasi hindi niya nakikita yung muka dahil sa sobrang kabanalan ng Diyos. Hindi pwedeng makita ng marumi ang malinis at banal. Pero the Lord would allow yung presence niya to speak to Moses and give instructions. And at this time, the reason why the Lord did not allow His presence to go with them is because of the sin of Israelites. The Lord knows that in the hearts of the Israelites, may iba pa rin silang wino-worship. Iba pa rin ang tinitibok ng puso nila. Iba ang priority nila. Iba ang importante sa kanila. Iba ang hinahanap nila. Iba ang inuuna nila. And only God can seize every heart. Kaya nga kapatid, napaka-dangerous yan na kahit perfect attendance tayo sa church, it's good that we show up, but it's also good to assess our hearts and see, sino nga ba yung hinahanap ng puso ko? Am I going there just to feel blessed? Or am I going there because I want to hear God speak to me, speak to my life? Kasi if that's the case, hindi presence ang hanap natin kapatid, God will also say, go, sige. Experience mo yan, but I'm not going with you. So what does it mean, kapatid, to go after God's presence? Today, we're gonna read in our main passage, in Exodus 33, verse 12 to 19. 3 things that Moses want to teach us about the power of God's presence. And the first thing that we're gonna answer from that passage is what it means to go after God's presence. What it means, ano bang ibig sabihin na habulin mo o hanapin mo o unahin mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kasi maybe for us, it means just attending Sunday. Maybe for us, it only means just praying. Pero ano bang pinakaibig sabihin ng unahin mo o hanapin mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo? And from verse 12 to 13, if we can read that, sabi dito ni Moses, you have been telling me, Lord, sinasabi mo,
na pangunahan ko ang mga tao, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. Yan yung sinasabi ni Moses. Lord, kung talagang kilala mo ko at may pabor ako sa inyo, bakit mo sinasabi sa akin to, Lord, na hindi ka kasama? Sabi niya, if you are pleased with me, sabi niya, kung nagagalak ka sa akin, kung may approval ako sa'yo, sabi niya, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. First thing, what it means to go after God's presence, number one is to have the passion to know God personally. Sabi mo sa katabi mo, have the passion to know God personally. In verse 13, sabi dito, Lord, if you are pleased with me, teach me, what? Ang sabi, teach me your ways. So what? So I may know you. Hindi sinabi ni Moses, Lord, if you are pleased with me, bless me now. Give me the answer to my prayers. Give me what I need. Ang unang hiningi ni Moses, kapatid, is that, Lord, ituro mo sa akin ang paraan mo. Nang sa gayon, makilala kita. Kapatid, there is such beauty when you know God personally. Remember last Sunday we talked about the tough love of God. That kahit na mahal ka ng Diyos, hindi ka niya i-exempt sa disiplina at correction niya sa buhay mo. Kasi mahal ka niya. But if we do not know God, we will always say, Lord, your correction, ang KJ naman yan, ayaw mo ako maging masaya siguro. Lord, kaya mo siguro ako hinahayaan maranasan yung consequence kasi hindi mo ako love. Kapatid, if you don't know God, if you don't know the heart of God for you, you will always question the ways of God. Lord, bakit ganito? Ba't kailangan kong gawin yan? Lord, ba't kailangan kong unahin to? Lord, ba't kailangan kong isacrifice to? Lord, ba't kailangan kong talikuran to? Lord, ba't kailangan kong magbago? Lagi tayong may tanong kay Lord, bakit, Lord? And in that process, we're not really trusting God. Because we always question not just His ways, but because who He is. Pag hindi mo alam ang puso ng Diyos para sa'yo, hindi mo kilala kung sino ang Diyos sa buhay mo, lagi mong kukwestiyonanin ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Kahit napakaganda ng plano ng Diyos sa'yo. What if the plan of God involves you sacrificing something big for Him? Will you still sacrifice? If we're gonna be honest, kapag ako, ganyan din po yung una kong tinanong kay Lord, Lord, bakit ako magkukwit sa work para mag-mission? Pwede naman akong magbakasyon, tas mag-mission, tas babalik ulit ako sa work. But if we do not know God's heart for us, that His plans is not to harm us or destroy us, but His plan is to give us hope and a future, kapatid, you will never question the ways of God. The reason why we want to know the ways of God so that we can see His heart there. We can see who He is, that He is a compassionate God. The reason why He wants you to not do it is because He is a protective Father. He don't want you to be harmed. Pero kung hindi mo alam yun sa Kanya, you will always question, Lord, bakit mo ko iniiwas doon? Happy-happy nga di ba? Ang sabihin ni Lord, iniiwas kita doon kasi kilala kita. Pag may hangover ka, susuka ka, nagkakasakit ka, hindi ka makapasok sa trabaho, hindi ka maganda kausap ng mga kaibigan mo. So nasisira ang lahat sa buhay mo. Pag hindi natin alam yun, kapatid, we will always question, why God? Why? Why is it that yung way mo? Bakit mo sinasabi sa akin yan? Kaya nga sabi ni Moses, if you are pleased with me, kung nagagalak ka talaga sa akin, Panginoon, ituro mo ang paraan mo, ang daan mo sa akin nang makilala kita. How many of us can truly say, Lord, I trust you even in the midst of my biggest storms? You will know that you truly know God even if you're facing the hardest of storms in life. You still choose to say, Lord, I will follow you. Lord, I will be faithful to you. Kapatid, the moment we become unfaithful to God,
and we lose our commitment to Him, that truly means hindi mo kilala ang Diyos mo. So it's time for us to grow and to grow deeper in our knowledge of God. Because the more we know God, the more we can trust Him with all of our heart and lean not on our own understanding. Na kapag kilala mo siya in all your ways, you will acknowledge Him so that God can make your path straight. But the reason why our paths are not straight because we don't know God. Natatakot tayo, baka pag humingi ako kay Lord, meron siyang hingiing kapalit. Baka pag lumapit ako kay Lord, yun nga sabi ni Sister Sai kanina, di ba? Baka pag may nagbigay ako kay Lord, baka ako mawalan. Kapatid, gusto ba ng isang mabuting ama mawalan ang kanyang anak? Kaya nga sabi ni Moses, kung nagagalak ka sa akin. And that's how He sees us. Before we can do anything for God, God is already pleased with you. Why? Because you are a son. You are a daughter. Na porket meron tayong hindi nagampanan, may pagkakulang o may kamalian, hindi naman niya tayo palalayasin agad eh. Di ba? Parang magulang. The reason why patuloy mong pinapahintulutan sa bahay mo ang anak mo, it's not because they are the perfect daughter or perfect son. Tama? Perfect kid. Pero dahil anak mo siya. Di ba? Pagka ba nadapa siya at hindi siya nakinig sa'yo, sasabihin mo sa anak mo, matulog ka sa labas, huwag kang pumasok dito, huwag kang kakain ha. Di ba hindi? So before we can do anything that is good, God is already pleased with us because of who we are, not we have done. So sabi mo sa katabi mo, God is pleased with you. So when God is pleased with you, mga kapatid, then you can just ask, Lord, kung mali tong ginagawa ko, show me the way so that I can see your heart. Kapatid, kung makita mo ang puso ng Panginoon, kung sino ang Diyos dyan, mas mabibless ka. When you see how good God is, how faithful God is, how powerful God is, you will be more blessed than just receiving the blessing. Naintindihan, kapatid. And the next thing, sinabi nga sa Exodus 33, verse 13, so that, and continue to find favor with you. To find favor, sabi niya, na magpatuloy ako ng may pabor sa akin. Alam niyo yung pabor, hindi yan utang na loob. Gets? Ang pabor ibinibigay dahil sa kabutihang loob. Kaya nga pabor kasi kahit hindi ka karapat-dapat, pinaburan ka. Kahit hindi ka deserving, di ba? Pinaburan ka. Kapatid, the love of God is favorable sa atin. Kasi sa atin nga, di ba, wala naman tayong ipagmamalaki sa Panginoon. And yet, the Lord finds favor in His sight pag nakikita niya tayo. Kaya sabi, how can we go after God's presence? Go after God's presence. Pursue the presence of God in grace, not by performance. Ibig sabihin, marami sa atin ang hindi nagiging ganap yung pagpapala is because we think we need to earn God's goodness in our lives. Marami sa atin na gusto natin maging perfect muna tayo, maging maayos lahat muna sa atin bago tayo lumapit sa Panginoon. Sabi nga sa Hebrews 4, verse 16, let us then approach God's throne of what? Grace. Grace, ibig sabihin po, undeserved favor. Undeserved favor. Hindi tayo karapat-dapat sa blessing na yan, sa pabor na yan. And yet, ang sabi, sa trono ng grasya. So you see how gracious God is? That yun yung character niya, that's who He is. The throne of grace with what? With confidence. Pag sinabing confidence, that when you go after the presence of God, hindi ka magdadalawang isip kung naririnig ka ba ng Diyos. Hindi ka magdadalawang isip kung magiging mabait ba ang Diyos sa akin ngayon today. Kasi hindi ako nakapagsimba last Sunday. So baka hindi niya ako ibibless ngayon, kaya kailangan ko muna magpakitang gilas sa ministry leader ko. Kasi para makita ni Lord na nag-commit naman ako, so ibibless niya ako. Kapatid, that's performance. We don't earn God's
love and blessing through performance. Hindi tayo nagbibigay para may kapalit sa atin, hindi. A life of obedience is just walking in a life that is already blessed. Naintindihan yun, kapatid? Ang paglakad at pagsunod mo sa Panginoon, idadala ka niya sa buhay na pinagpala na. Lalakaran mo na lang. Kaya nga sabi, approach God's throne of grace with confidence so that what? We may receive mercy and find grace. Pabor na makakatulong sa atin sa pangangailangan natin. Kasi 'di ba kung fair ang Panginoon, kung pag-uusapan natin ang pagiging patas, patas ba na hingi tayo ng tulong kay Lord tapos tayo hindi tayo tapat sa Kanya? Kung yun ang pagbabasihan, kapatid, kahit ako, hindi ako pwedeng lumapit kay Lord kasi nakakahiya. Kasi meron akong hindi nagawa eh. Lord, meron akong hindi nasunod na kapag sinungaling ako eh. May nairapan na naman ako, Lord eh. Meron na naman akong hindi hinarap na tao. Pero ngayon, Lord, kailangan ko talaga ng tulong. Di ba kung sa tao yan, kaya tayo minsan nagtatago, nahihiya, kasi alam natin may kakulangan tayo, may kahinaan, tama ba? But if we do that in our relationship with God and say, ayoko munang magpakita kay Lord kasi meron akong pinagdadaanan ngayon, merong may mali sa akin ngayon. Kapatid, hindi natin marireceive yung mercy? Yung awa. Kung wala nang naaawa sa atin, ang Diyos naaawa sa kalagayan mo, kapatid. Alam niyo po ba yung mercy, yung awa? Yun yung pagbibigay ng talagang deserve natin pero hindi ginagawa ng Diyos. Kasi naaawa siya sa'yo. Kawawa naman to pag pinarusahan ko pa. Kawawa naman to kapag hinayaan ko pa siya diyang mabasag. Hayaan ko pa ba siyang ma-destroy dyan? Hindi. Kaya nga, di ba nung tinuturo sa atin, if we are too stubborn, sa disiplina ng Panginoon, inaalaw niya yung consequence. God will not save you from the consequence kasi He wants you to be disciplined and He wants you to learn. If He always saves you sa consequence, hindi ka matututo. But in the consequence, He will be there with you. To give you strength, to give you peace, to give you hope. Because that's what He said. My plan is to give you what? Hope. Na kahit anong kalagayan mo, kahit kagagawan mo yung pinagdadaanan mo, I will still give you hope. Because that's how much He wants to bless you. How much He loves you, kapatid. Kaya nga sabi niya, just come, approach me with what? Confidence. Not counting what you've done, but come with confidence because I'm a gracious God and I can give you mercy. Sabi nga, and find grace to help us in our time of need. Kapatid, how many times, if we're gonna look back, how many times sa buhay natin na nakita natin ang grasya ng Diyos sa panahon ng pangangailangan natin? Na kahit, Lord, kasalanan ko naman, bakit nawalan ako, bakit ganito? Kasi yung decision ko, Lord, hindi maganda. Kasi Lord, sumama ako sa mga ganitong tao na impluwensyahan ako. Pero how many times the Lord have saved you there? Have helped you there? Gave you strength to overcome. Tapos nakikita mo, buti na lang nalagpasan ko yun. It's not because you can. Hindi mo nga kaya ka napunta sa lugar na yun. But we always need the grace of God in our lives. Because we are always in need. Pero kung talagang matigas tayo, sabi nga, if we are to rebel or to oppose or to go against pa, kapatid, kailangan na nga natin si Lord, ayaw pa rin nating lumapit, ayaw natin magsimba, ayaw natin magdasal. That's just too much pride. Nakita yung ginawa kay Parao. Si Parao, kapatid, ilang beses nag-manifest ang presensya ng Diyos sa kanya, nangusap sa kanya para palayain tong mga Israelites. Pero hinintay niya pa na magkaroon ng plague, na hinintay niya umulan pa ng mga palaka. Di ba? Hinintay pa niyang namatayan siya ng anak. Tapos sa sobrang galit niya dahil hindi niya matanggap yung disiplina ng Diyos sa kanya, nagmatigas pa lalo siya, di ba? And in the end, ano nangyari? Nalunod siya. Ikinamatay niya. And that's what's gonna happen to us. I'm not saying you're gonna be physically dead, but you will be spiritually dead.
To the point na nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng kapayapaan, nawawalan ka ng kalusugan because ayaw mong lumapit sa Panginoon. Maybe in our mind, Lord, kailangan ko muna maging perfect. No. But sabi ni Moses, to go after the presence of God because that's where you will be blessed. That's where you will receive mercy and that's where you will find grace to help us in our time of need. Who is in need today? Then we just need to be confident in who our God is. Sabi, He is a gracious God. He is in the throne of grace. Hindi niya sinabing, approach God's throne of judgment. Pag sinabing judgment, matakot talaga tayo kasi patas ang Diyos eh. Kung anong deserve mong parusa, yun. Kung anong deserve ng action mo, yun ang hatol. Pero hindi niya sinabing lumapit ka sa throne of judgment, sinabi niya lumapit ka sa throne of grace. So sabi mo sa katabi mo, go to the throne of grace. Huwag kang mahiya sa Panginoon, kapatid. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Kaya nga, be confident, come to me. And what does it mean to go after God's presence? Ang sabi nga in Exodus 33, verse 15, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Anong ibig sabihin to go after God's presence? We need to have a preference for God over God's gift. When we come to the throne of grace, we come not just for the gift. Kung ano yung pwedeng ibigay ng Diyos sa'yo. Kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. We come to the throne of grace to meet the God of grace. And say, God, I need you more than all these gifts. Kasi kung wala ka, Lord, sabi nga ni Moses, di ba, kung hindi ka sasama, kung hindi kita makakasama sa buhay ko o sa paglalakbay ko, wag mo na lang akong papuntahin doon. Many of us do not consider God anymore. Meron sa atin na merong maaring opportunity for promotion, pero if God is not in it, don't accept it. Sometimes hindi na natin hinahanap si Lord doon eh. Lord, nandito ka ba sa decision na to? Nandito ka ba sa option na to, Lord? Pag may nanligaw, di ba? Tall, dark, and handsome. Ito na to, check na check sa banga. 3, tall, dark, and handsome. Kaso hindi naniniwala kay Lord. 6'7", 6'7", joke. Di ba? Ano kaya dito? Tall, dark, and handsome o si Lord? Dito na lang ako sa tall, dark. Kasi wala na masyado ngayong tall, dark, and handsome. Puro mistiso na. Naguglutan na kasi lahat ngayon. Mapuputi na lahat. Di ba? Sometimes pinagpapalit natin ang Panginoon over the blessing, over the gift. The gift is not necessarily bad. Sometimes, yun nga yung mga good na pinipili natin over kay God, di ba? May mga promotions that takes away your time for the Lord. So, ibig sabihin ba, galing kay Lord yun? Kung hinayaan ni Lord na mawalan ka ng time para sa Kanya? Hindi. God will not do that. Why? Because He knows that you need Him more than anything in this world. Hindi ka naman pamamanahan ni Henry C., di ba? Hindi ka pamamanahan ni Ayala. Sa pagpapagal mo dyan, 24 hours ka. Pag nagkasakit ka, madali kang palitan ng boss mo. Pag nagkamali ka, madali ka nilang palitan din. So, ibig sabihin, walang permanent dito sa mundo. Only God is. So, if you lose the presence of God, if you lose God in your life, and replace it with just the things of the world, kapatid, that's a dangerous place to be in. Delikadong lugar yan. If God's not in it, don't do it. Sabi mo yan sa katabi mo, if God is not in it, don't do it. Kung wala si Lord sa business na yan, don't do that business. Kung wala si Lord dyan sa relationship na yan, don't pursue that relationship. If God is not in that opportunity, then don't accept that opportunity. Always seek God's presence. Is God here? Lord, is your word here? Is this aligned in your word? Is this aligned in your will? Nasa loob ba to ng kalooban mo, Lord? Kung hindi to nasa loob, wala ka rito, Lord. Ayoko nito.
And I can say that with all confidence, kapatid, kasi how many times that I pass up great opportunities para lang kumita. Pero walang makakapag-satisfy or walang makafulfill sa akin the way that the calling of the Lord in my life is fulfilling me right now. Kung may choice ako to work in the corporate ngayon, at saka sa calling ko, tutuloy ko ang calling ng Panginoon, kapatid, no. Marami ring opportunities that I can just go back to Canada. Kasi dito, nagkikrisis na eh. Diba? Uwi na lang ako doon sa amin, but no. Kahit may magsabi man, libre, umuwi ka na dito, bibigyan ka ng ministry dito. Hindi, kapatid. Kung saan ako tinawag ni Lord, hindi ako aalis doon. Kung hindi sinabi ni Lord na tara, punta na tayo doon, hindi ako aalis kung saan niya ako dinala. And you will be more blessed. Not just materially or financially, but you will be more blessed in all areas of your life. Kaya nga kung hindi ako umalis, hindi ako makakapangasawa, kapatid. Nandito pala yung God's blessing ko. God's best. Wow, God's best. Kaya ako siya best friend kasi God's best. Diba? Yung ganun na hindi siya material, pero nasa-satisfy yung pangangailangan ng ibang area ng buhay mo. May makakasama ka habang buhay. Till death do you part. In sickness, in health. Yan po yung nararanasan namin ngayon. In sickness and in health. Isa may tatayo kasi di makagalaw sa likod. Isa tatayo kasi ina-acid. Diba? Kahit mapupuyat ka sabi in sickness and in health. Yung pala ibig sabihin nun. Pero diba? May makakasama ka. So yung mga ganong bagay, kapatid, don't just go after what is already there. If God is not in it, yung blessing na yan, it's temporary. Amen? So that's what it means to go after God. And why is it so important to prioritize God's presence? In Exodus 33:14 to 16, pag binasa natin yan ng diretso, let's read it if we can show that. Sabi sa Exodus 33 verse 14, the Lord replied, my presence will go with you and what? I will give you rest. Moses, sabi nga dito, Moses refused to move forward without God because naintindihan niya yung importansya ng presensya ng Diyos. At ang sabi dito sa verse 15, if your presence does not go with us, do not send us up from here. At ang sagot ng Panginoon dun sa verse 14, my presence will go with you and I will give you rest. First thing, the importance of having the presence of God in our lives is because the presence of God gives us rest. Ito yung rest na hindi physical, but it is spiritual. He's not just promising you a sleep, a good sleep, na walang bangungot. Hindi lang niya sinabi yung 8 hours of sleep para ma-refresh yung katawan mo. Hindi. But it talks about your spiritual rest. Kasi may tulog tayo na kahit anong tulog natin, hindi nawawala yung kabigatan ng kalooban mo. But when God is there is no fear. Kaya mong makapagpahinga. When God is there is peace. Kasi imagine God covering you, kapatid. Diba? Kahit Jebusite, kahit Ammonites, kahit Hittites, kahit sinong tithes yan. Ang tithes lang na mabuti yung tithes and offering, pero yung mga tithes at mites at sites, lahat sa Biblia, mga kaaway yan, kapatid. And the people of God can have peace if God is there. Kaya nga sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka kasama, hindi ako magiging panatag. I don't feel safe. Ako po ganyan, nung wala pa po akong asawa, kahit naman nagpe-pray ako, pero iba kapag ka sa physical, alam mo yun, hindi ka makatulog. Kasi ikaw yung in charge sa buong bahay, pag unting kaluskos, nagigising ka. Kasi baka may pumapasok na sa inyo, o kaya may nakabukas na kalan. So para kang laging gising ng gising. Pero ako pag may kasama ngayon, kahit na anong rinig mo, gigising ka lang pero makakatulog ka ulit. Kasi may kasama ka hindi ka nag-iisa. Tama? Sometimes tayo, we need that. Most of the time, we need to be assured that we are not alone. But we cannot find rest if we think that God is not there.
If you don't feel God's presence, kapatid, you will always feel that you're by yourself. Kaya parang kahit anong tulog mo, ang bigat. Hindi ka mapayapa sa isip, hindi ka mapayapa sa takot na takot ka, alalang-alala ka, dudang-duda ka, mangyayari pa bang maganda, di ba? But when the presence of God is there, sabi nga, whom shall I fear? Who can be against me? Kinakanta natin yan, kaya huwag tayo masyadong maging familiar lang sa kanta, kapatid. Because it speaks the truth of who God is. Kaya nga, who can stop the Lord Almighty? Para saan pa tinawag natin siyang Lord Almighty? Kung natatakot tayo na hindi tayo mapoproteksyonan ng Diyos. Tanong yung mga katapin mo, natatakot ka ba ngayon? Then find rest in God. Because when you know that God loves you, God will not allow anything to harm you. God will not allow anything to destroy you. Yes, God will allow to break you, but God will not allow to destroy you. Para saan pa ang kanyang kamatayan sa krus kung hahayaang kanyang mapahamak? He gave His life to save us. He crucified Himself for our benefit, for our victory. Yun yung kinakanta natin. For our victory, for our freedom, for our healing. If God sacrificed Himself for all of those good things, sa tingin mo ba pababayaan ka ng Diyos sa inaalala mo ngayon? Kapatid, kilala ka ng Panginoon. Sabi nga, I know you. If you say, you know me, God. So bakit mo ko iiwan kung kilala mo ko, Lord? Yun yung sabi ni Moses. Because naiintindihan niya, in the presence of God, there is rest. Na kahit sino ang kaharapin nilang kaaway, they can be at peace because God is on their side. Do you want God to be on your side? Then go after God's presence. Do not go. Do not run away from it. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tumakbo palayo kay Lord. Patuloy kang bumalik, lumapit. Kasi kailangan mo ang Diyos sa tabi mo. Without God, we are nothing. So Moses understood that the presence of God brings rest. True rest is not found in circumstances, but it is found in God's presence. The second thing, sinabi nga dito, God's presence brings direction. Sabi niya sa verse 15, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Even a good destination is dangerous without God's direction. Kahit napakaganda ng mapupuntahan mo, pero kung hindi yan ang direksyon ng Diyos, hindi maganda pa rin yan, kapatid. Without God's presence, progress can still lead to problems. Ano mo yun, kahit na anong, yun nga sinasabi ko, kahit na anong pagtatrabaho mo, parang laging may kaakibat na problema. parang hindi nakaka-bless sa pakiramdam. Di ba, nagsipag naman ako, Lord, di naman ako nagpabaya. Di ba? Pero bakit ganun? Laging parang may catch. Wait, there's more. Di ba? May laging may pahabol. Wala yung peace dun sa blessing na yon. Because sometimes, yun nga our success, our achievements, our progress can still lead to problems if that is not in the will of God. So before you step on anything, ask God for direction. Sabi nga, He will make your path straight. Ginagawin niya yung lakaran mo na matuwid kung magpapatuwid ka, kapatid. Meron kasi sa atin, naririnig na natin yung direction ni Lord, pero ayaw nating lakaran. Kaya patuloy pa rin tayong nagsastruggle. Patuloy pa rin tayong namumuhay sa takot, sa problema. Hindi ko sinasabing mawawala ang problema nyo. Ang masasabi ko lang, masusolusyonan ang problema mo. Hindi yan naalisin ni Lord, pero bibigyan ka niya ng solusyon dyan. He has a direction. He has a way out. If you trust the Lord. Tanong mo yung katabi mo, do you trust the Lord? Then trust His direction, kapatid. Ang sabi pa, God's presence brings distinction. Pag sinabing distinction, pagkakaiba. What sets us apart from the world? It's the presence of God. Not talent,
Not numbers, not resources. Kasi paglabas mo dyan sa labas, merong mas may pinakagwapo pa sa'yo. Kahit gwapo ka na, kapatid. Paglabas mo, may mas gwapo pa sa'yo. Pagpunta mo sa work, may mas magaling pa sa'yo. Tama? Pagpunta mo sa school, may mas matalino pa sa'yo. Pagpunta mo sa kung saan, may mas masipag pa pala sa'yo sa ministry. Diba? Meron pa ring mas. So what will set you apart from this world? It is the presence of God. Sabi nga sa verse 16, how will anyone know, paano malalaman ng iba that you are pleased with me? Paano nila malalaman, Lord, na nagagalak ka sa akin? Sabi niya, unless you go with us. What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? And the answer is God's presence. Kaya nga sabi ni Moses, paano nila malalaman na you are on our side kung wala ka sa amin, Lord? Paano nila malalaman na talagang magtatagumpay kami kung hindi ka namin kasama? Anong magiging pagkakaiba namin sa kanila? Kaya kapatid, what will set us apart from the world that we are living now is God's presence. You may not be the richest person in the world, but you can still bless someone. Because God is in you. Diba? Pag may lumapit sa'yo, nanghihingi ng tulong, pero hindi na kita matulungan kasi wala rin ako financially. Pero pag pipray kita, kapatid, mas mabibless pa sila sa prayer mo kasi malalapit mo sila kay Lord na mas mayaman pa sa'yo. Kaya nga even sila John, sabi nila kay Peter and John, may namamalimos sa kanila dun sa New Testament. Pero ang sabi ni Peter and John, silver or gold, I have none. But what I can give you, I give you Jesus. Sabi, wala akong ginto't pilak. Sa akin ka namamalimos, nagpipray nga lang din ako kay Lord. So, yun na lang i-share ko sa'yo. Punta tayo kay Lord. You may not be the smartest person, but you can still touch a life. You may not be the most known person in the earth, but your life can make an impact to someone. Kasi ang nakikita nila yung kabutihan mo, nakikita nila yung patience mo, nakikita nila yung grace mo, nakikita nila yung pagiging maka-Diyos mo, yung pagiging tapat mo sa Panginoon, nakikita nila ang Panginoon sa'yo. That's the best compliment a Christian can get is when people say, I see Jesus in you. I hear Jesus in you. I can feel Jesus in you. Kasi wala ka namang maibigay na material, but if they see Jesus in you, kapatid, they will be blessed. Why? Because sabi nga, in the presence of God, there is fullness. Kaya kapatid, if we are not full of God's presence, if the presence of God is not full in us, wala tayong impact sa mundo. We're just the same as the people around us. So what will make us be distinguished, what can set us apart, it's the presence of God in our lives. Kaya it's worth pursuing. Kung gusto mo magkaroon ng impact yung buhay mo, pursue the presence of God. Prioritize the presence of God. And in the presence of God, you will be changed. And when you are changed, the more people will see God in you. Naintindihan mga kapatid? And the last thing, the fruit of being in God's presence. Bago pa natin makuha ang blessing, kapatid, we need to be in the presence of God first for us to receive the result of being in God's presence. Kaya nga sabi natin, di ba, prefer God over the gifts. Because when you are in the presence of God, the result of it, the more you stay in the presence of God, the result of it is one, the favor of God. Sabi nga natin, yung favor na to, yung approval ng Diyos sa'yo, it's an approval na hindi kayang i-disqualify ng mundo. You can be favored in your workplace kahit wala kang maraming credentials. I've seen that one. Meron po sa Canada na grade 5 lang ang natapos, tapos nag-migrate sila ng maaga sa Canada ng pamilya niya. Pero dahil wala silang means na makapag-aral siya sa Canada, nag-start siyang
hanap ng trabaho. So train muna siya sa secretarial, sa admin office para may ma-applyan siya. Ngayon po, ang laki na ng posisyon niya sa gobyerno ng Canada. sa City of London, Ontario. Wala siyang credentials, wala siyang degree, wala siyang maraming experience, achievement, but only what she had is only the presence of God in her life. And ginagawan siya ng posisyon for promotion, kahit wala namang existing position, pero dahil sobrang galing niya, nakikita may something sa kanya talaga. Itong isa sa mga member namin sa London, Ontario. Talaga nakikita yung galing niya because she's faithful there. She's faithful dun sa blessing ng Panginoon sa kanya. She's towards kung ano yung binigay ng Diyos sa kanya, in-entrust sa kanya. So nakikitaan siya ng skills, nakikitaan siya ng galing, ginagawan siya ng posisyon. Pinopromote siya kahit wala lang. Yun yung pabor, kapatid. Like, hindi mo alam kung saan nanggagaling yung blessing, pero because the favor of God is in you, all the doors of heaven are open for you. Hindi ko sinasabing huwag tayong magsipag, kapatid. Hindi. But when God sees you and finds favor in you, pag nagbukas ang Diyos ng pintuan, hindi kayang isara ng tao yan. Even if the people rejects you, if God says yes, you will receive it. Naintindihan, kapatid? That's the favor of God. Sabi nga sa Exodus 3:33 verse 17, "And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked, because what? I am pleased with you." In other translation, because I find favor in you. Nagagalak ako sa'yo, approve ako sa'yo. Yan yung favor ng Diyos. When God approves of us, kapatid, you have the favor of God. Pero God will not tolerate kung merong kailangan baguhin sa buhay natin, kung merong hindi naka-align sa buhay natin sa kalooban niya. God will align that so that He can approve of you. So unless ma-align ang buhay natin, magkaroon ng ayos ang buhay natin, kapatid, we will not have the favor of God. Kasi sabi, I'm pleased with you. If there is no faith, there's no pleasing. Diba? Impossible to please God without faith. Walang pananampalataya. So, yun yung una na intindihan ni Moses yun. Yan yung resulta of being in God's presence. You earn the favor of God. Pangalawa, kapatid, the fellowship with God. Pag sinabing the fellowship with God, hindi lang ito yung basta kasama lang. Pag sinabing fellowship, it talks about intimacy. Sabi sa verse 18, if we can read, 17, if we can read that, sabi niya, "And I know you by name." Hindi lang siya basta nagagalak kay Moses, kilalang kilala kita. At ganun din si Moses, kilalang kilala kita, Lord. That's the fellowship that God desires for us to have. Hindi lang po yung mag-show up lang tayo ng Sunday, pero Monday to Saturday, tuyot na tuyot tayo, hindi tayo nagbabasa ng Word, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nagdadasal, di ba? Hindi tayo natuturuan, disciple, hindi tayo nakakamusta. So, mga kapatid, baliwala. Yung Monday to Saturday natin, dry pa din yan. Kaya nga, pag sabing intimacy, yung talagang maririnig mo, magiging pamilyar ka sa boses ng Diyos. Magiging pamilyar ka sa mukha ng Diyos. Kaya nga po yung asawa ko, kahit 2 buwan pa lang kaming magkasama, alam ko kung ilan ang nunal sa mukha niya. Kasi pag tinitignan ko, may nunal ka pala dyan. Araw-araw mo na yun ang kaharap, di ba? May nunal ka pala dun. May nunal ka pala dyan. Minsan, kinoconnect the dots ko eh. Ang dami palang nunal. Di ba pag araw-araw mong nasama, kahit yung maliit na bagay, nakakabisado mo. Kapatid, that's the kind of life that God wants us to have. Na naririnig natin yung boses niya para hindi tayo napapahamak. Naririnig natin yung boses niya para hindi tayo nawawala. Naririnig natin yung boses niya para hindi lang basta nakakasunod, pero nalalakaran natin yung buhay na pinagpala. Kasi God wants you to be blessed.
God wants you to receive whatever He has planned for your life. But if you do not hear Him, if you do not know His voice, you cannot follow Him. He cannot lead you. Kaya nga sabi dito sa John 10, verse 3, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep what? Listen to his voice. He calls his own sheep by name, and what? Leads them out. Ang Panginoon, ang gatekeeper, ibig sabihin, siya ang nagbubukas ng pinto, siya rin ang nagsasara. At ginagawa niya yon para sa mga tupa niya. At yung tupa nakikinig sa boses niya kung lalabas na sila o kailangan na nilang bumalik doon sa kulungan. Kasi kung hindi, lalapain na sila na, di ba, mawawala na sila sa dilim. Kasi ang mga tupa, hindi pa naman matatalinong hayop ito. Kaya nga kailangan nila ng pastol kasi lagi silang nawawala, lagi silang napapahamak, lagi silang nahuhulog sa patibong. Di ba, nahuhulog sa ano yun yung cliff? Bangin. Kaya kailangan nila lagi ng pastol na yung ganon, yung, alam niyo yung tawag sa staff, yung tungkod. Di ba yung tungkod ng pastol may parang sa payong? Alam niyo po ba ang silbi nun? Para mahablot yung leeg ng tupa. Kasi kung hindi, kung saan-saan lang pupunta ang tupa. Kapatid, ganon din tayo. We need a gatekeeper. We need God to do it for us. We need God to tell us when to go and when to stop. We need God to tell us, to lead us. Kaya nga sabi, He calls His own. He calls His sheep. And the sheep knows His voice. Alam niyo ba, pag binasa niyo pa yung John 10 ng dire-diretso, kapag hindi mo kilala ang boses ng gatekeeper, you're not His sheep. Kaya hindi ka mahal ng Panginoon is because hindi ka lang belong, hindi mo recognize. 'Di ba? Pag ako tumawag sa anak ng iba, hindi ako susundin doon. Sabi niya, "Nanay, iba kita." 'Di ba? 'Di ba ganun ang sasabihin ng mga bata? Sino ka ba? Hindi nga kita kilala. Pagsasabihan mo ko. Kasi hindi ka belong sa Kanya. So if we say we belong to God, then we have to know His voice. Know enough na talagang kahit onting hinga lang ng Diyos, si Lord to, ayaw niyang gawin ko to. Si Lord to, naririnig ko yung ano niya, masaya si Lord sa decision ko. That familiar. At paano tayo magiging familiar sa Kanya? If we choose His presence every day. You choose to pray, you choose to read the Word, hindi na po tayo pinipilit, hindi na po tayo yung hinahanapan, di ba? Hindi na tayo yung inoobliga. Pero sa atin mismo, gusto kitang makita, Lord. Gusto kitang marinig. Gusto kong malaman, ano bang direction mo, anong instruction mo dito. Gusto kong marinig, Lord, kung ikaw ba nagbukas ng pinto na to. Lord, ikaw ba nagsasara ng pinto na to. Lord, ikaw ba yung naglilid sa akin palabas. Gusto kong malaman muna, Lord, ikaw ba to? And don't just ask for sign. Na kapag may dumaan na eroplano sa tuktok ko ng 3 p.m., yun ang sign. Hindi, kapatid. No, don't do that. Kasi it can deceive you. But the Word of God is true. And everything we know is in the Word of God. Kaya nga sabi in James, if you lack wisdom, if you don't know what to do, ask. And God, who is the God of wisdom, will generously give it to you. Pag sinabing generous, hindi lang kung ano lang kailangan mo, higit pa, generous. Sobra-sobra pa sa dapat mong matutunan. Sobra pa sa dapat mong malaman. Naintindihan, kapatid? So wag lang kayo basta manghingi ng sign. Pag may dumaan dito na may hawak na ganitong karaming rosas, yes po yun. Paano kung si Satan pala yun nagdi-deceive, no? Confirm it through the Word of God. Confirm it through prayer. Because when you speak, God answers. Kaya nga, being in God's presence, you have close intimacy, fellowship with God, and the last thing, the glory of God. When you continue to be in the presence of God, the result of it is the glory of God. The word glory, dito po sa verse 18, if we look at Exodus 33 verse 18,
Sabi dito, then Moses said, now show me your glory. Show me your glory. And that word glory is translated into the Hebrew word kavod. Kavod. Pag sinabi pong kavod, ang literal na translation ng Hebrew word na kavod or glory is weight, heaviness, or substance. Ibig sabihin, when God shows up, mararamdaman mo. May bigat. May manifestation, may physical na heaviness, di mo lang siya mararamdaman, makikita mo pa, kapatid. Kaya nga sabi niya in Exodus 33:19, I will go with you. And Moses said, show me your glory, show me your kavod, God. And the Lord said, I will cause. Ako ang maggagawa na lahat ng kabutihan ko, all my goodness. Gaano karami ang goodness ng Panginoon? Marami hindi natin mabilang. Sabi niya, I will cause all my goodness to pass in front of you. Ibig sabihin, makikita mo, kapatid, yung kabutihan ng Diyos. Nakita niyo na ba ang kabutihan ng Diyos? May hinihintay ka ngayon, nakita mo na bang dumaan ng kabutihan ng Diyos? Kung hindi niyo pa nakikita ang kabutihan ng Panginoon na dumaan sa harap niyo, continue to be in the presence of God. Because that's the only result. Sabi niya, kapag nanatili ka sa akin, gagawin ko na makita mo lahat ng kabutihan ko. Sabi pa niya, I will proclaim my name, the Lord in your presence. I will have mercy. Of whom I will have mercy. Mararanasan mo yung mercy, makikita mo yung manifestation ng awa ng Diyos. Lord, katapusan ko na dapat, pero napakabuti ng awa mo, Panginoon. Hindi pa rin ako nawawala. Diba? Aksidente na sana ako, Lord, pero dahil maawa ka sa akin, Lord, niligtas mo ko. Lord, kasalanan ko naman talaga pero dahil sa awa mo, hindi ako napahamak. God will make you see and taste how good He is. That's the result of being in God's presence. Sabi niya, I will have compassion on whom I will have compassion. He will show His kindness to you. Kaya nga sabi sa Psalms 34 verse 8, taste and see that the Lord is, what? The Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. In other translation, blessed is the one who is in His presence. Why? Because He will make you taste and see. So hindi lang ba siya idea na God is good, ganyan. Kaya the next time na nakita mo at naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, dapat yung kanta mo, God is good. Kasi naging totoo di ba? May kavod. God shown you His glory. Pinakita niya yung bigat ng kapangyarihan niya, ng presensya niya. At nag-manifest yan sa buhay mo. Yan ang prayer natin sa lahat, kapatid. Kasi ang tulong ng simbahan, ang tulong ng tao, may katapusan yan. May limitasyon yan. But if God is at work in your life, if God's presence is power, and power is in your life, kapatid, may manifestation yan ng kabutihan ng Diyos. Taste and see that the Lord is good. Encourage someone next to you and say, taste and see that the Lord is good. Ibig sabihin, kapatid, maging motivation mo yan, maging encouragement mo yan, na hanggat hindi mo nakikita at nararanasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, Lord, hindi ako mawawala sa'yo. Yan na po yung tinatawag nating milagro. Yan na po yung tinatawag nating healing. Yan na po yung tinatawag nating breakthrough. Yan na po yung tinatawag nating deliverance. Yan na po yung tinatawag nating restoration. Kapatid, when you experience the presence of God, you will be changed. Nababago. Pero kailangan si Lord ang kumilos, hindi ikaw. Kailangan masabi mo, Lord, show me your glory. O minsan natatakot tayo, Lord, don't show up muna, ako muna.
Di ba? Minsan may prayer tayong ganun, Lord, ka muna, ako munang gagawa ng paraan. But one of the most powerful prayer is say, Lord, show me your glory. Show me your kavod. Kasi yun, kapatid, is the weight of His presence, the heaviness of His power, mararanasan, mararamdaman, malalasahan, makikita mo ng buong buo. So take refuge in Him. Sabi mo sa katabi mo, take refuge in Him. And as we end, kapatid, Moses is teaching us 3 life-changing truths. And one is to pursue God's presence above everything. Pangalawa is to prioritize God's presence before anything. And then pangatlo is to experience the product of God's presence in everything. And without God, there's nothing good in our life. Nothing will last. But God desires for us to bear fruit that will last for eternity.